Gaano nga ba kadami ang alam natin sa kalawakan? Sa panahon natin ngayon, parang marami na tayong kaalaman. Walang kahit isang sulok ng universo ang makakalusot sa ating pansin at iniisip natin na naiintindihan na natin kung paano nabuo ang mundo. Pero totoo nga ba ito? Minsan, ang sansinukob ay parang kinakalabit tayo sa ilong, binibigyan tayo ng mga bagong palaisipan. Eksakto ito ang nangyari noong taglagas ng nakaraang kakaibang taon nang natuklasan ng mga siyentipiko ang isang planeta na mismong pag-iral nito ay nagpapatanong sa karaniwang pananaw natin tungkol sa ebolusyon at buhay ng mga bagay sa kalawakan. Tulad ng alam ninyo, laging pinapansin ng mga tao sa mundo ang kalangitang puno ng bituin gamit ang satellite at teleskopyo. Isa rito ang Transiting Exoplanet Survey satellite ng National Aeronautics and Space Administration na naghahanap ng exoplanet at planetary system sa labas ng ating solar system. Ang mga layunin ng programang ito na isinasagawa ng isang pandaigdigang grupo ng mga astronomo ay napaka-ambisyoso. Una sa lahat, ito ay ang paghahanap ng mga exoplanet na kahawig ng daigdig na maaaring maging potensyal na tahanan ng sangkatauhan sa hinaharap. Nakatuklas na ang programa ng maraming planetang kakaiba sa mga nasa ating solar system. Ngunit noong Setyembre 2020, may nakita ang mga siyentipiko na talagang kakaiba. At hindi lang ito tungkol sa isang exoplanet, kundi isang buong mini-planetary system na sa prinsipyo ay hindi dapat umiiral. Ano nga ba ang itsura nito? Nang obserbahan ng mga astronomo ang transit ng NASATESS sa konstelasyon ng Dragon mga 80 light years mula sa atin, may isang kakaibang bagay na nakakuha ng kanilang pansin. Isa itong napakalaking bagay na halos dikit na dikit sa isang hindi masyadong maliwanag na puting duwende at umiikot sa paligid nito ng napakabilis. Upang matukoy kung bituin o planeta ito, sinuri ng mga siyentipiko ang infrared na paglabas nito gamit ang Spitzer Space Telescope. Nagulat ang mga siyentipiko sa resulta. Hindi lang na ang bagay ay isang napakalaking planeta na tinawag nilang WD, 1,856b, nalaman din ng mga siyentipiko na malamig ito at hindi mainit. Ano ang mangyayari kung sobrang lapit ng planeta sa bituin? Ang pinakamataas na temperatura ng WD, 1,856 ay 17 degrees Celsius lang na maihahambing sa temperatura dito sa daigdig. Isipin mo, ang isang planeta na halos dikit na dikit sa isang halos patay na bituin ay may komportableng malamig na temperatura para sa tao. Bukod pa rito, ang laki ng WD. 1,856b ay maihahambing sa laki ng Jupiter at ito ay 7 beses na mas malaki kaysa sa kanyang humihinang bituin. Ang puting duwende ay hindi kalakihan. 40% lang ang laki niya kaysa daigdig. Para maisip mo kung paano ang itsura ng magkapartner na ito, isipin mo na lang ang daigdig na umiikot sa paligid ng buwan. Kahit nasa proporsyon, mas maliit pa ang puting duwende kaysa sa kanyang planeta. Aminin mo, kamanghamanghang tanawin ito, pero hindi pa ito ang pinakakakaiba. Ang WD, 1,856b, ay sobrang lapit sa bituin nito. Kaya't isang taon dito ay 34 na oras lang sa daigdig. Mas mabilis ito ng higit 60 beses kaysa sa oras na kailangan ni Merkuryo para umikot sa paligid ng araw. Paano nagagawa ng isang planeta na maging napakalapit sa bituin at magkaroon pa rin ng napakababang temperatura? Bakit hindi pa ito nasisira ng radyaktibong pag-iilaw? Makatarungan ang tanong kung karaniwang bituin gaya ng araw ang tinutukoy. Pero iba ang sitwasyon pagdating sa mga puting duwende. Ano nga ba talaga sila? Ang mga puting duwende ay isa sa mga huling yugto ng ebolusyon ng mga bituin na kulang ang masa para maging mga neutron star, hindi ba? Kailangan ng bituin ng hindi bababa sa 10 beses na masa ng araw para mangyari ito. Iisang landas lang ang maliliit na bituin. Sa tuloy-tuloy na thermonuclear reactions ng nucleosynthesis na pinagmumulan ng enerhiya ng mga bituin, dumarating ang panahon na lumalaki ang bituin at nagiging pulang higante. Bumababa ang temperatura nito habang nangyayari ito. Habang nagpapatuloy ang pagsasanib, lalo pang lumalamig ang pulang higante. Sa isang punto,
Inaalis ng bituin ang panlabas na balot nitong gas, nawawala ang halos 80% ng kabuuang masa nito. At iniiwan nito ang isang plasma na ubod na may napakalaking masa at napakalakas na grabidad na nagiging isang puting duwende. Ito rin ay dumadaan sa sarili nitong landas. Unti-unting lumalamig at nawawala ang liwanag. Ibig bang sabihin nito na sapat ng malamig ang mga puting duwende para makapamuhay ng payapa ang mga planeta sa napakalapit na distansya sa kanila? Hindi naman. Isang taon bago madiskubre ang WD. 1856B. May mga mananaliksik na gumagamit ng teleskopyo ng European Southern Observatory na nakakita ng mainit na puting duwende na napapalibutan ng accretion gas disk at isang halos wasak na planeta malapit sa bituin. Sa pagsusuri ng paglabas ng liwanag ng duwende, natuklasan ng mga siyentipiko ang kakaibang mga elemento sa kanyang spectrum na literal na bumubuo ng disk sa paligid ng bituin. Malinaw at di mapipigilan ang konklusyon. Ang mga particle ng hydrogen, oxygen at asupre sa paligid ng puti na duwende ay resulta ng pagsingaw ng isang planetang parang Neptuno na malapit at unti-unting nasisira. Sa ilalim ng impluensya ng grabidad at sapat na malakas na radyaktibong pagbuga, literal na pinasingaw at winawasak ng puti na duwende ang planeta. Hinihila ang mga particle gamit ang kanyang makapangyarihang gravitasyonal na fields. Sa kasamaang palad, ganito rin ang kapalarang naghihintay sa mga planeta ng sistemang solar sa hinaharap. Kaya, ibig sabihin, ang WD, 1856B, ay hindi talaga ang unang planeta na umiikot sa paligid ng puti na duwende. Hindi ito natatangi. Hindi naman. Kung ang planetang nabanggit natin kanina ay halos nawasak ng sariling bituin, ang WD 1856B naman ay maayos at walang senyales ng pagkasira o paglaho. Ito ang unang planetang ganito na natuklasan ng siyentipiko. Parang malinaw naman ang lahat. Ang puting duwende na sumisira sa kanyang kasama ay masyadong mainit. Ang katabing WD 1856B na tinatayang higit 10 bilyong taon na ayon sa siyentipiko ay sapat na ang tanda at lamig. At hindi niya kayang saktan ang napakalaking planeta na kahit na malaki ay mas magaan pa rin kaysa sa kanya at hindi rin niya ito kayang painitin ng sapat. Kaya ano nga ba ang kontradiksyon at misteryo para sa mga siyentipiko? Ganito ang tanong, paano nagawang mabuhay ni WD? 1856B matapos ang pagbabagong anyo ng pulang higante tungo sa puting duwende na palaging may kasamang malakas na pagsabog at pagbuga ng gas. Karaniwan, kapag inaalis ng isang bituin ang panlabas nitong mga sapin, may nagaganap na pagbuga ng enerhiya na napakalakas kaya lahat ng malalapit na bagay ay nasisira. At ang kanilang mga labi ay maaaring hilahin ng malakas na gravitasyonal na puwersa ng naiwang ubod ng bituin. Si WD 1856B sa hindi matukoy na dahilan ay napalapit ng husto sa kanyang puting duwende at nanatiling buo. Ayon kay Andrew Vanderberg, Associate Professor ng Astronomiya sa Universidad ng Wisconsin, Madison. Ang proseso ng pagbuo ng mga puting duwende ay sumisira sa mga kalapit na planeta. At ang anumang lalapit pa pagkatapos ay karaniwang napupunit ng napakalakas na grabidad ng bituin. Marami pa rin kaming mga tanong kung paano napunta si WD 1856B sa kanyang kasalukuyang kinalalagyan at kung paano siya nabuhay. Pero kung nakaligtas si WD 1856B, ibig bang sabihin nito na may pag-asa rin ang daigdig na hindi madurog kapag ang ating araw ay dumaan sa parehong madilim na pagbabago makalipas ang maraming bilyong taon? Maaaring nakadepende ang lahat sa masa ng planeta. Kung ang daigdig ay kasing laki ng Jupiter, malamang na makakaligtas ito. Sa kasamaang palad, hindi. Sa kasamaang palad, ang pag-iral ng WD 1856B ay hindi nangangahulugan na makakaligtas ang isang planeta kapag sumabog ang isang pulang higante. Lalo na kahit na sa paanong paraan ay hindi ito nasira. WD 1856B ay haharapin din ang kaparehong kapalaran ng nabanggit nating planeta. Masusunog at unti-unting mawawasak, isang batang at mainit na puting duwende.
Iisa lang ang ibig sabihin. Noong sumabog ang pulang higante, ang WD 1856B ay dapat nasa hindi bababa sa 50 beses na mas malayo kaysa ngayon mula sa bituin, at pagkatapos lang ito lumapit sa puting duwende. Paano ito nangyari? Kahit malakas ang grabidad ng bituin na nukleo, hindi nito mahihila ang sobrang layo at bigat na bagay. Maraming at iba-iba ang mga hypothesis na inilalabas ng mga siyentipiko tungkol dito. Ang pinakamalamang na kaso ay may kinalaman sa ilang iba pang mga katawan na kasing laki ng Jupiter na malapit sa orihinal na orbit ng WD 1856b ayon kay Julieta Becker, isang siyentipikong kasapi ng 51 Pegasi B sa larangan ng planetolohiya sa Caltech, California Institute of Technology sa Pasadena. Ang gravitasyonal na impluensya ng malalaking bagay ay madaling magdulot ng kawalang tatag na nagtutulak sa planeta papasok. Pero sa ngayon, mas marami pa rin tayong mga teorya kaysa sa datos. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung paano napunta si WD 1856b sa kanyang lugar. Nakaligtas ba siya sa pagsabog ng pulang higante? Nakatagal ba siya sa ilalim ng matinding radyasyon ng batang bituing plasma o kaya naman ay naglakbay siya ng matagal at misteryoso hanggang sa napunta siya sa orbit ng puting duwende? Plano ng mga siyentipiko na kumuha ng bagong impormasyon tungkol sa palaisipan gamit ang James Webb na teleskopyong pangkalawakan. Ngayon, maghihintay lang tayo ng balita at magmuni kung gaano kaliit ang alam natin sa ayos ng mundo. Noong 1950 inilabas ni Ray Bradbury ang nobelang Mga Talaan ng Mars. Pero naisip kaya ng manunulat na ang pamagat nito ay magkakaroon ng hindi nakatang-isip na kahulugan. Matapos ang 70 taon, milyon-milyon na ang tumututok sa balita tungkol sa Mars. At ngayon, may mainit-init akong balita para sa inyo. Temperatura ay -70 direkta mula sa asidaliskong dagat ng Mars. Kaya, gaya ng alam na natin, noong Pebrero 18, 2021 lumapag ang rover na Perseverance sa Mars. Ipinagmamalaki ng mga siyentipiko ang pagtuklas ng totoong batuhan. Kaya makikita na ng lahat ang panoramic na larawan ng mga bato sa Mars. Mahirap para sa rover magtrabaho sa ganitong kondisyon, pero huwag mag-alala. Ang mga gulong ng Perseverance ay dinisenyo para sa matitinding sitwasyon. May matinding kapit ito sa Mars dahil sa mga motor sa bawat gulong, titanium na spokes at tubo at 48 na grip para sa lupa. Siyempre, hindi problema rito ang mga batong 40 sentimetro at hindi lang dyan natatapos. Ibig sabihin, kaya nitong umikot ng 360 degrees kaya hindi mag-i-spin o madudulas ang rover. Sana magamit ng Traxas ang ganitong teknolohiya. Astig talaga, nakakabilib ang talino ng mga siyentipiko at nagdisenyo ng makina. Bakit araw-araw nawawalan ng maraming nerve cells ang mga talentadong ito? Siyempre, bawat may talento ay nag-aalala sa kanilang likha. Lahat ng hakbang at pagkadapa ay emosyonal para sa kanila. Umaasa akong ang nanonood ng channel ko ay yung talagang interesado sa paksang ito at interesado siya hindi lang sa mga hiwaga ng sarili niyang planeta, kundi pati na rin sa buong universo. Naniniwala ka ba kay Vanga? Makakatuklas sila ng buhay sa kalawakan at malalaman kung paano nagsimula ang buhay sa daigdig. Dahil sa pag-aaral natin ng kalawakan, mas marami tayong natutuklasan tungkol sa ating sarili at sa ating tahanan na tinatawag na daigdig. Balikan natin ang bida ng ulat, ang Mars rover Perseverance at ang drone nitong Ingenuity. Siya talaga ang nagdulot ng matinding kaba sa kanyang mga lumikha. Ang unang paglipad ng drone ay nakatakda noong Abril 8, pero inurong sa ika-11 ngunit hindi natuloy. Lahat ng sumusubaybay sa kronika ng Mars ay inabisuhan ng press service ng National Aeronautics and Space Administration na ang paglipad ay hindi mangyayari bago ang Abril 14. Ano nga ba ang nangyari? Kamakailan, nagpadala si Perseverance ng magandang selfie kasama ang drone pabalik sa Earth. At ang dahilan nito ay ang software na nagkaroon ng aberya. Sa kasamaang palad, ang coverage ng hindi nakapassword na Wi-Fi sa Mars ay hindi pa ganun kaganda kaya natagalan ang pag-update.
Sa palagay ko, pwedeng patawarin ang mga eksperto sa ganitong mali dahil 1% lang ng atmosfera ng daigdig ang manipis na atmosfera ng Mars. Sa ganitong sitwasyon, kahit sino malilito. Sa kabutihang palad, na-update na ang software at alam na ang direksyon ni Ingenuity. Tulad ng inaasahan, ang Ingenuity na may bigat na 1.8 kilo ay nilagyan ng dalawang malalakas na propeller na may diameter na 1.2 metro at umiikot sa bilis na 2,500 ikot kada minuto. Sa totoo lang, isang katotohanan. Bago pa man lumapag ang rover na Perseverance sa ibabaw ng pulang planeta, nagdiwang ng kakaibang anibersaryo ang isa pang Mars rover na tinatawag na Curiosity. Ang matandang ito, isang autonomong chemical na lab, ay dumating sa Mars noong Agosto 6, 2012. Sa panahon ng kanyang operasyon, nakalikom siya ng isang tunay na arkibo ng mga tanawin sa Mars at hanggang ngayon ay regular pa ring nagpapadala ng ulat ng lagay ng panahon sa Mars pabalik sa daigdig. Umaasa kami na mauulit ni Perseverance ang tagumpay ng kanyang kasamahan at magtatrabaho rin siya ng kasing epektibo. Bagaman, hindi tiyak. Kamakailan, naging usap-usapan online ang mga larawan mula sa ibabaw ng pulang rebelde na ipinadala ng mga Mars rover sa kanilang mga tagalikha. Kita sa mga iyon ang bahaghari. Pero posible nga bang magpakitang gilas ng mga kulay ang bahaghari sa Mars? Siyempre, hindi. Ipinaliwanag ng Pambansang Pangasiwaan ng Aeronautica at Kalawakan o National Aeronautics and Space Administration ang kakaibang larawan mula sa Mars. Ang bahaghari ay nabubuo dahil sa liwanag na nasasalamin mula sa mga patak ng tubig. Ngunit dito, kulang ang tubig para magkondensa at masyadong malamig para maging likido ito. Ang arko na ito ay isang liwanag na nagmula sa lente. Paano mo ipapaliwanag ang mga bakas na hindi maipaliwanag sa ibabaw ng Mars? Hinihintay ko ang inyong komento. Totoo, kamakailan ay pinasaya ni Perseverance ang kanyang mga lumikha sa tagumpay ng isang eksperimento. Isang makasaysayang tagumpay para sa sangkatauhan. Alam nating ang misyon ng rover ay mangolekta ng lupa sa Mars at maghanap ng bakas ng biolohikal na buhay. Pero nagawa ng masipag na rover na makakuha ng unang oxygen mula sa atmosfera ng pulang planeta. Ayon sa Pambansang Ahensya ng Aeronautics at Pananaliksik sa Kalawakan, naging posible ang tagumpay na ito dahil sa maliit na kagamitan na tinatawag na Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment o Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Sa tulong nito, nakakuha sila ng 54 na gramo ng oxygen. Ang ganitong dami ay sapat na para sa humigit kumulang 10 minuto ng buhay ng isang astronaut. Kasabay nito, 1 oras lang ginamit ng aparato sa proseso at 2 oras sa paghahanda para sa eksperimento. Pero mahalaga pa ba yon kapag ang siyensyang piksyon ay nagiging realidad na? Siguro hindi rin nasayang ang sinabi ng manunulat ng mga sikat na kanta na si Yevgeny Dolmatovsky na pinangakuan tayo na mamumulaklak ang mga mansanas sa Mars. Siyempre, ito ay unang hakbang pa lang pero napaka-promising nito. Maaaring hindi na ganoon kalayo ang panahon na ma-enjoy ng mga tao ang asul na pagsikat at paglubog ng araw sa Mars. Oo. Dahil sa kalat na atmosfera, ang mga pagsikat at paglubog ng araw sa kamangha-manghang planetang ito ay lubos na naiiba kumpara sa mga nasa Earth. Ang oxygen sa Mars ay kailangan hindi lang sa paghinga ng astronaut kundi pati para sa rocket fuel, kaya posible na hindi one-way trip ang pagpunta sa pulang planeta. Mahihirapan ang mga espesyalista sa pagdadala ng 50 toneladang oxygen at 14 na toneladang rocket fuel pabalik para sa 4 na astronaut. Ngayon, hindi na mukhang imposible ang paggawa ng fuel sa mismong lugar dahil sa napaka-promising na teknolohiya ng MOXI. Ang prinsipyo nito ay paghihiwalay ng oxygen atoms mula sa carbon dioxide molecules. Buti na lang, sobra-sobra ito sa Mars, 76%. Meron bang hangganan na kailanman ay hindi natin bilang sangkatauhan matatawid? Meron bang mga lugar na kahit anong pilit natin ay hindi natin mararating? Ayon sa lahat, meron nga. Kahit pa sa tulong ng mga kamanghamanghang siyentipikong pamamaraan, tayo ay naipit sa isang napakalaking bulsa ng universo at ng materya sa loob nito. Ilan nga ba talaga ang mga universo? At hanggang saan kaya makakarating ang sangkatauhan sa kailaliman nito?
Kapag tumingin tayo sa kalangitan sa gabi, parang nakikita natin kung paano ipinapanganak at namamatay ang mga bituin sa isang tila walang katapusang siklo. Ngunit ganoon nga ba talaga iyon? Ang daang gatas ay may diametro na 200,000 liwanag taon at naglalaman ng 70 hanggang 450 bilyong bituin. Sagutin mo ang tanong, ilang bituin ang ipinapanganak dito sa loob ng isang taon? Milyon? Libo? Sa totoo, 3 lang talaga. Nagulat ka ba? 3 bituin lang bawat taon. 76% ng lahat ng bituin na kailanman ay umiral sa universo ay ipinanganak na. Nabubuhay tayo sa huling yugto ng pagbuo ng mga bituin. Ngayon, namumuhay tayo sa bagong simula ng katapusan ng universo, gaya ng nakikita natin ito. Higit pa rito, lalo pang babagal ang pagbuo ng mga bagong bituin. Ngunit hindi lang ito. Lumilitaw na ang universo ay lumalayo sa atin. Hindi rin nag-iisa ang daang Milky Way, kasama ang Andromeda at mahigit 45 na mga duwendeng galaksya. Bumubuo sila ng lokal na grupo, isang rehiyon na may diametro na humigit kumulang 9 milyong liwanag na taon. Maaari mo bang ituring ito bilang ating galaktikong kapitbahayan? Mula rito, mahigit sa 100 mga galaksya na katulad ng lokal na grupo ang bumubuo sa supercluster na Laniakea. Ito mismo ay isa lamang sa napakaraming supercluster. Sa kabuuan, sa ngayon ay tinatayang may mahigit 2 trilyong mga galaksya na bumubuo sa tinatawag nating universo, gaya ng nakikita nating ito sa kasalukuyang panahon. Sa kasamaang palad, kahit na magawa nating maglakbay sa bilis ng liwanag, mga 73% ng mga galaksya na nakikita natin ngayon ay hindi na natin kayang pag-aralan. Bakit kaya hindi na natin maaabot ang mga galaksiyang ito? Tungkol ito sa kung paano nagsimula ang mga galaksya mula sa malaking pagsabog. Sa madaling salita, mga 10 sa -36 na antas ng segundo pagkatapos ng malaking pagsabog. Ang batang universo ay isang napakaliit na bula ng enerhiya. Ngunit hindi ito ganap na pare-pareho. May ilang bahagi na mas siksik kaysa sa iba na nagkaroon ng malalaking epekto sa hinaharap. Sa kosmikong implasyon, ang universo ay mabilis na lumaki mula sa maliit na bola hanggang trilyong kilometro sa loob ng trilyong bahagi ng segundo. Nangyari ito ng mabilis, kaya ang maliliit na pagkakaiba sa densidad ay naunat mula sa subatomikong sukat hanggang galaktikong distansya. Dahil dito, ang nakikitang universo ay binubuo ng mga lugar na may iba-ibang densidad. May mga bulsa ng universo na mas maraming materya kaysa sa nakapaligid na espasyo. Natapos din sa huli ang maikli pero malakas na inflation na ito. Sinubukan ng mga puwersa ng grabidad na tipunin at pagsamahin ang lahat. Ang lokal na grupo ang tahanan natin sa universo. Ngunit sa mas malalaking sukat, patuloy pa rin ang paglawak ng kalawakan kahit lampas sa siksik na bulsa. Ibig sabihin, napapalibutan ang lokal na grupo ng materya pero wala sa mga estruktura o galaksya ang konektado sa atin sa grabidad. Habang lalo pang lumalawak ang universo, lalo ring lumalaki ang distansya sa pagitan natin at ng iba pang mga sentro ng grabidad. Pero mas malala pa, pinapabilis pa ng universo ang paglawak nito. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung bakit nangyayari ito. Kaya naman, gumagawa tayo ng iba't ibang mga hypothesis tungkol sa pag-iral ng dark energy. Maaari mong isipin ito bilang isang uri ng hindi nakikitang epekto na tumutulong sa pagpapabilis ng paglawak ng universo. Kaya ang kailangan lang nating malaman ngayon ay na ang universo ay lumalawak ng mas mabilis at mas mabilis. Ibig sabihin ng paglawak na ito, may kosmolohikal na abot tanaw sa paligid natin. Lahat sa labas ng hangganan ay gumagalaw palayo sa atin ng mas mabilis kaysa bilis ng liwanag. Ibig sabihin, lahat ng nasa labas ng abot-tanaw ay hindi na natin maaabot at malamang ay hindi na natin kailanman maaabot. Makakaugnay tayo dito na parang event horizon ng isang itim na butas. 73% ng mga galaksya na nakikita natin ngayon ay lumampas na rito at nawala na sa atin magpakailanman. Pero sandali lang, kung hindi na talaga tayo makakaugnay sa kanila, bakit nagagawa pa rin nating obserbahan sila? Pero dito, dapat nating pasalamatan ang liwanag. Kahit pinakamabilis ang liwanag sa universo, kailangan pa rin nito ng oras para lampasan ang distansya mula sa isang punto papunta sa isa pa. Bawat segundo, umaabot sa atin ang liwanag mula sa trilyong-trilyong mga galaksya na nakatawid na sa abot-tanaw.
Noong naglabas sila ng liwanag, mas malapit sila sa atin. Inaaral natin ang kanilang nakaraan at nauunawaan ang kalagayan nila noon. Sa ganitong paraan, mas malaki ang nakikitang universo kaysa sa unibersong kaya nating abutin. Ang universo ay sumusulat ng kamanghamanghang kwento. Ipinapakita ang mga pangyayaring di na natin maaabot. Mapapanood lang natin ang mga ito kapag umabot na ang kanilang liwanag sa ating mga teleskopyo. Ang universo ay patuloy na lumalago habang nasasaksihan natin ito, na talagang nakakabighani. Ang mga sentro ng universo sa labas ng lokal na grupo ay darating din sa puntong lalampas sa ating kosmolohikal na abot-tanaw. Kapag nangyari iyon, hindi na natin maaabot ang liwanag nila at mula rito, mawawala sila sa dilim. Sa bawat sandali ng iyong pag-iral, 50,000 mga bituin ang lumalampas sa abot-tanaw at naglalaho para sa atin. Mula nang simulan mong panoorin ang bidyong ito, mga 20 milyong bituin na ang tuluyang nawala sa ating abot. Malinaw, pero kung 3% ng nakikitang universo ay nasa likod ng kosmikong abot-tanaw at tuluyan ng nawala, dapat ay may natitirang 7% na abot pa rin natin. Iyan, sandali lang, ay lahat ng mga bulsa ng mga galaksiya na nasa layo na mas mababa sa 19 na bilyong liwanag taon. Sa ngayon, patuloy pa rin silang lumalayo, ngunit napakabagal, kaya pisikal pa rin natin silang pwedeng abutin kahit pa bumababa ang tsansa natin bawat segundo. Ang mga bagay na lampas 6 na milyong liwanag taon ay papalayo na sa atin. Ang pinakamalapit na mga grupo ng galaksya, ang pinakamabagal ang paglayo. Kaya may panahong makalipat tayo sa kanila. Kahit sa bilis ng liwanag, ang paglalakbay papunta sa grupo ni Mofeya at sa pinakamalapit na kumpol ng mga galaksya sa labas ng lokal na grupo ay aabutin tayo ng 12 milyong taon. Halimbawa, kung may napaka-advanced na sibilisasyon na susubok nito, maaari nilang maimpluwensyahan ang daan-daan o libu-libong galaksya. Maaari nating sabihin ng may kumpiyansa na hindi magagawa ng mga tao ang paglalakbay na ito kahit nagamit ang mga teknolohiya na kahit papaano ay malapit sa pinakabagong agham. Para sa sangkatauhan, ang lokal na grupo ang pinakamalaking estruktura na magiging bahagi tayo kailanman. Kahit ang paglalakbay sa pagitan ng mga bituin ng grupong ito ay isa ng malaking tagumpay. Habang itinutulak tayo ng madilim na enerhiya mula sa natitirang universo, lalong mag-uugnay ang lokal na grupo. Lahat ng galaksya rito, malaki man o maliit, ay magsasanib at magiging isang higanting elliptical na galaksya na tinatawag na gatasang Andromeda o Gatas Meda. Pwedeng masira ng prosesong ito ang malalaking ulap ng gas at muling pasiglahin pansamantala ang pagbuo ng bituin. Ang nag-iisang liwanag na iyon ay magiging mahalaga dahil darating ang panahon na ang mga galaksya sa labas ng Gatas Meda ay magiging sobrang layo at sobrang liit para makita. Kapag nangyari ito, mawawala na ang impormasyon mula sa labas ng lokal na grupo. Maglalaho ang universo sa ating paningin. Ang isang nilalang sa hinaharap sa Gatas Meda ay iisipin na ang universo ay binubuo lang ng sarili nitong galaksya. Pag tumingin sila sa malayo sa walang laman, makikita lang nila mas malawak na kawalan at dilim. Hindi nila makikita ang kosmikong background radiation o malalaman ang tungkol sa malaking pagsabog. Maaaring wala silang pagkakataon na malaman ang mga nalalaman natin ngayon. Ang likas na katangian ng lumalawak na universo, kung kailan ito nagsimula at kung paano ito magtatapos. Iniisip ng iba na ang universo ay hindi nagbabago at ganoon na ito palagi. Ang Mille Cometa ay magiging isang isla sa kadiliman na lalo pang umiitim at dumidilim kasama ang trilyong mga bituin nito. Ang lokal na grupo ay sapat na malaking palaruan para maglibang ang mga naninirahan dito ng matagal. Sa huli, hindi pa rin natin lubos na nauunawaan kung paano lisanin ang ating sistemang solar. At kung hindi man tayo, ang ating mga magiging apo ay mayroong 10 bilyong taon pa para mas detalyadong pag-aralan ang ating galaksya. Napakapalad natin na nabubuhay sa perpektong panahon. Nakikita natin ang hinaharap at pinakalumang nakaraan sa simpleng pagtingala sa gabi. Kahit gaano ka-isolated ang grupo, ito pa rin ang ating tahanan. Ang huling hangganan ng sangkatauhan, taliwas sa mga pangarap ng siyentipiko, ay nasa paligid lang ng ating tahanan. Gagawin ng Hubble Channel ang lahat para mas marami pang tao ang makaalam ng impormasyon tungkol sa ating kosmikong tahanan.
Hindi namin kaya ito kung wala ang suporta ninyo. Pwede ninyong panoorin, i-share ang aming video, at itap ang kampanilya para updated kayo sa bagong uploads.